Grabe, nakakalokang scam ngayon. Ganyan karami ang naloloko nila. At akala nila sasama ako sa maloloko nila, pero sasakyan natin sila. O, di ba? Nagsakay ako ng first task, second task, and third task. Titingnan natin kung anong mangyayari. Kapag tayo ang binibigyan, tatanggapin natin kasi Pasko ngayon. Pero pag tayo na ang hihingan, so hindi na natin gagawin yung gusto nila. Yan, may mission 2 na silang nilagay. Mission 2 hanggang mission 3 na ito eh. Ang daming naluloko oh. Yan oh, nakita nyo? Yan. Lahat yan naluloko nila. Pero hindi tayo papaloko sa kanila. Sabi nga nila, be smarter than scammer. So, kailangan lang nating sumakay sa kanila. Titingnan natin kung ano yung modus operandi talaga nila. At syempre, mag-i-spread tayo ng awareness sa mga tao pagdating sa ganito. Kapag napatunayan nating may scam ito. Magsisend na rin ako kaagad nito sa mga kinauukulan natin para maimbestigahan nila yung mga ganitong oh my gulay. Ang dami talaga nilang naloloko. Promise. Yan. Pero hindi tayo papaloko sa kanila. Hindi tayo papaloko sa mga to. Ito ang mga na-scam nilang dami oh. 'Di ba? Nakapasok ako sa kanilang chat account. Kapag hiningan tayo ng pera, kahit piso din natin bibigyan 'yan. Pero kapag nagbibigay sila ng talagang totoong trabaho, di go, 'di ba? Kung totoong trabaho talaga ito, tingnan niyo, dami oh. Lahat 'yan ay scam nila. Oh, 'di ba? 'Di ba? Pare-pareho talaga lahat. So, nilagay ko task ko na rin. Yung task number 2 ko, na-done ko na rin 'yan. So, meron pa yung task number 3. At meron silang binibigay na oras kada task. Ayan oh, kung mababasa nyo. Sa mga TikTok account. So, para maka-spread tayo ng awareness, ni-record ko talaga to para makita natin yung panluloko na ginagawa. Masyado ng high-tech yung mga scammer ngayon eh. So, every task, meron 25 minutes. Pero depende, kasi kanina yung nasa unahan, 15 minutes lang. Tapos, every task, mayroon kang marireceive na 50 pesos. Kapag naman na-advance mo yung order nila, may additional 20 pesos. So, 70 pesos dito sa task 3. Sa task 2 kanina, 50-50. Yan. So, natapos ko na rin yan eh. Natapos na natin tong task 3. Ang time limit nila is 11:15. Natapos natin ng 10:53 kanina. Ayan oh. Natapos ko ng 10:53 task 3. Excuse me. Yan, ang dami oh, 'di ba? Oh. Ang titingnan natin ngayon kung mayroon silang task 4 na binigay. So, ire-record ko ito for the whole day para makita po ng lahat na talagang may nangyaring ganitong scam. Pasalamat po tayo, nagkaroon tayo ng pagkakataong makapasok dito sa binigay nilang group chat. Actually, dito yan nagsimula oh. Yan. Ito ang unang nag-chat sa akin. Ay, hindi siya nag-chat, tumawag po, tumawag. At gusto ko lang talagang alamin kung ano ba yung binibigay nilang ganito sa tao na nakakakuha sila, nai-scam nila yung tao. So, pinasok natin siya. Ayan oh. Itong sinabi niya, siya daw ay isa sa staff ng True Media Digital Marketing Company. Sa totoo lang yung boses niya, boses foreigner. Pero nung tinanong ko siya, ang sabi niya, taga Pilipinas daw siya kasi ang pinantawag sa akin ay una, smart number, smart mobile number. Then ang sumunod ay globe. So nagtaka ako kung taga ibang bansa dapat mayroon silang area code at saka iba ang number. Pero kumbaga parang roaming number dapat ang papasok. Pero hindi eh. Philippine area code is 6063. So, yun ang pumasok na number sa akin. Kaya, nagtaka ko, bakit foreigner, pero Pilipino naman yung, sa Pilipinas naman nanggaling ang number niya. Kaya, tinanong ko. So,
doon pa lang kaagad nagtaka na ako at saka naging malapad na yung narating or malayo na yung narating